Good evening mga guys, welcome back to my YouTube channel. Mga guys, meron na naman po akong ibibigay sa inyo na kaalaman tungkol po sa pagsasapin. Lalo po ngayon na mga batang manok ang kadalasan naglalaban o nilalaban nila sa sabungan. Kaya ang iano ko po sa inyo tungkol sa pagsasapin at sa pagtatari, kasi madalas po namimilay ang mga batang manok pagka tayo po ay baguhan pa lang nagtatari o nagsasapin. Unang-una po, bago tayo magsapin, maglagay po tayo ng pagkit yung sapin na gagamitin natin. Yun po, para yung sapin ay didikit po sa paa ng manok. Ito, ganito po. Ano ko po sa inyo ngayon kung paano maglagay ng sapin at ilang ikot ang dapat natin ilagay pag batang manok ang ikakabit natin ng sapin. Yan na idol. Unang ikot bandang taas. Yan. Pwede po tayo maglagay dito ng 4 sa taas. Yan, ganyan idol ang forma ng paglagay ng sapin. Kailangan walang lukod-lukod. Tapos sa ibabaw ng tahid, ito, kung makikita nyo, talagang pantay. Dito na naman tayo magtrabaho sa baba ng tahid. Sample po to batang manok ang tatarian natin, tinatarian natin at naglalagay po tayo ng sapin sa batang manok. Yan. Dito po sa baba ng tahid, maglagay po tayo ng 4 kasi batang manok. Sa 2, 3, 4. Kailangan hindi sakal po ang paglagay ng sapin. Alalay lang po, kailangan di sakal. Ayan po, kung makikita nyo, pantay. Tapos himasin po natin ng malumanay lang po. Kailangan di mabigat ang kamay natin. 4 ang ilalagay natin dito sa baba. 4 din sa taas. Maglagay po tayo ng leather board. Pag malaking kalang ilalagay po natin, kailangan dito lang sa malaking kaliskis. Yan. Ganyan yung idol. Mga guys, ganyan. Kailangan hilot-hilutin din natin pag yung ating leather board. Kailangan dumikit talaga doon sa sapin. O sikutin po natin. Yan. Dito sa baba, maglagay po tayo ng 2. Tapos, lipat tayo dito sa taas. 2 rin po. Kailangan alalay lang po sa paglagay ng sapin. Kailangan di mahigpit para hindi po mamimilay ang ating manok o yung batang manok. Pwede po tayo maglagay dito sa taas ng 4. 4 sa taas. Bababa naman tayo. Yan. Pwede rin po tayo maglagay dito ng 4 din sa baba.
Kailangan pantay lang. Kung parehas lang naman ang taba ng paa ng manok sa taas ng tahit o sa baba ng tahit, apat-apat lang po. Ayan, kung makikita nyo, pantay, masimasin po ninyo para dumikit talaga yung sapin. Ngayon mga guys, ilagay po natin, kasi ilagay po natin tong paunan. Ito po yung paunan. Large na paunan ang ginamit ko dahil yung kanto ng leather boot dito ko nilagay sa malaking kaliskis. Kaya gamitin natin large na paunan. Yan, para maging sakto po siya at walang awang. Ayan, idol. Ikutin lang natin papunta doon sa leather boot. Ayan. Ganyan po natin ang plastada ng paa. Ayan, kung makikita nyo, pantay. Ayan po, pantay. Pantay ang kalang doon sa tahit. Ayan po, kung makikita nyo. Ayan, dito din sa ilalim, kung makikita nyo talagang nakasandal po talaga doon sa kanto ng leather boot. Para hindi na po siya bababa, nakapirmis na talaga siya. Ayan, kung makikita nyo, ganito ang ang itsura ng paa natin. Tapos itong paunan, pantay tahit. Yan, batang manok ang kinabit po natin ng tari, ha, mga batang manok. Kaya kailangan pag batang manok, maglagay po tayo dito sa unang pagkit, 4 para hindi po mamimilay. At ang paglagay naman sa pin, kailangan lang po, alalay lang talaga, huwag mahigpit, huwag din masyadong ibig sabihin malubay. Ayan, ganito lang din po paglagay ng tali sa tinidor ng tari. Ayan mga idol, lagyan lang natin ng konting kung sa tanong nila, lagay natin ng konting yung pang para madumikit po siya doon sa paunan at sa pen. Ayan, kung makikita nyo, may spike na po yung ating tenedor ng tari. Ayan, para wag lang dumulas doon sa paunan at sa pen. Ang tari, ang ginamit po natin tari kasi batang manok. Ang kapal niya, lang, 1.6 ang kapal ng likod. Ayan, kung makikita nyo, 1.6. Ang sukat naman idol, doon lang sa kalambutan. Kung makikita nyo, itong kalambutan ng manok. Hanggang dito lang po ang dulo niya ng tari. Kasi batang manok, hindi natin pwedeng po doon sa lampas sa kalambutan. Ngayon, kabit na po natin tong tari. Ang tari natin, half ring lang po ito. Ayan, idol. Kung makikita nyo mga guys, batang manok. Ang asenta natin, 12.45 na lang. 12.45 po para sa batang manok. Ayan. Tingnan yung ilalim sa huling daliri o kalingkingan. Kailangan doon po nakadikit yung puno ng tari.
puno ng tari, kailangan diyan sa may huling daliri. Ayan, wag naman ibaba, wag baba, kailangan nakapantay lang siya para paglapad natin yung manok sa lupa, hindi po siya nakatukot yung puno ng tari sa lupa. Kailangan yung paa talaga ay itong huling daliri talaga ang nakalapat sa lupa. Ayan. 12:45 ang asenta natin mga guys. Kasi sa mga batang manok. Kasi ang mga palo nito hindi pa gaanong pasok. Ayan. Kung makikita nyo yung dulo naman ng tenedor, pantay lang po dito sa dulo rin ng paunan. Ayan o. Lumampas lang ng konti. Tatalian na natin. Lagyan ko na po ng tali. So, paglalagay lang po ng tali, pwede pa 10 o 5. 5 lang po muna natin ilagay kasi ito, ano lang naman po, tutorial lang. Pag sa totoong manok, pwede natin, uubusin po talaga natin ang tali. Pwede po natin 5 sa baba, 5 sa gitna. Ayan. 5 din dito sa ibabaw, sa taas. Ayan mga idol. Ganyan lang. Tapos ganito po natin. Lock. Ayan. Dito naman idol, kailangan alalay lang din po. Alalay lang kasi hindi natin pwedeng higpitin, gawa nga na ito nakakonect sa paa ng manok. Kailangan di ganong kuan, alalay lang din po. Tapos dito sa kalang, pwede natin higpitin ng husto o ng todo kasi sa kalang naman po ito. Yan, higpitin po natin. Hindi naman maapekto yung paa ng manok kasi tinidor at sa kalang lang naman ang nakakonect yung tali ang ilalagay natin. Ayan. Tapos tingnan ulit natin. Silipin ulit natin kung yung sakto bang kuha natin sa 12:45. Ayos, hindi naman gumalaw. Ayan. I-lock na natin idol. Pag ganyan lang, mag-lock. Ayan, ikot. Dito. Balik dito. Para pumirmis na lang yung puno ng tari or yung mga tinidor ng tari nakapirmis na. Doon na po siya, hindi nagagalaw sa pag-asinta natin. Ayan. Tapos ikot natin pag ganito. Dito naman idol, ipasok natin para isiksik po natin dito sa ano ng tinidor ng tari para humikpit yung mga tinidor ng tari. Ayan. Ayan, dito sa ilalim. Daan po natin dito sa ilalim. Para yung paunan hindi rin gagalaw. Ayan. Itong natira idol, uubusin na. Pwede nang ubusin lahat yan. Yung mga nilagay natin una, ilalag na po natin para maging matibay na po ang ating tari at hindi nagagalaw kahit anong palo ng ating manok. Nakapirmis na po siya yung pag-asinta natin. Ayan. O, ganyan lang idol. Kailangan hindi mahigpit masyado ang mga tali ang ilalagay natin para hindi mamimilay ang manok natin. Ayun idol. Ganyan.
okay na yan. Ang mga lock nito talagang matibay na po at hindi na kayang ipagalaw ng tari yan kahit anong lakas ng ating manok. Dahil sa tamang pagtatali ang nilagay natin. Ayan. Kung makikita nyo, 1245 ang asinta sa mga batang manok. Ayan. Salamat nga pala sa mga nagsusubscribe po sa aking YouTube channel at sa akin mga viewers. Maraming po salamat sa inyo sa pagtangkilik nyo sa aking YouTube channel at sa mga pagsuporta nyo sa aking channel. Thank you po sa lahat sa inyo.